Live tayo ngayon. Habang nagkakape, nagpapahinga. Dumaan ako sa guys, sa side sa ngayon. Huminto ako doon. Medyo marami-rami na rin. Kaya lang hindi ako pwede magtagal. Layo ko. Shout out kay Morales. Reyka Morales. Magandang gabi sa iyo, Lods. Musta ang araw natin. Live tayo kasi di natin alam kung anong kinat na itong mga ano natin ngayon sa mga ka-DDS dyan. Sulit DDS. Magandang gabi. Sino to? Si Lex. Magandang gabi. Lods. Shout out. Si Lydia. Shout out sa iyo. Pag-usapan natin ngayon guys ang itong nangyayari uli. Walang pagbabago. Ano ba sa palagay nyo guys? Yung kwentong ano lang, mapagkwentuhan. Hindi tayo pwedeng bumanat. Kasi nakakasawa na, banat tayo ng banat. Hindi pa rin nagbago. Wala pa tayong nakitang resulta. Babanat pwedeng kung sino umakyat, pwedeng umakyat. Sa live. Kaya pwede natin mga kuro-kuro, mga opinion natin na kung anong kasi ngayon hindi pa rin talagang tumigil yung pag-ano guys, yung paghabol nila kay Sara, paniniraw kay Sara. Kaya ngayon kung anong daming tao kagabi, kasi dumaan din ako kagabi doon, mas marami ngayon guys andon. Jose Bonifacio, magandang gabi, shout out. Marbit, Maribit, magandang gabi. Yung mga trolls, wag kayo lang magsalita ng hindi maganda. Pwede kayong magsabi kung anong opinion niyo diyan. Pero pakiusap lang, wag na kayong magmura kasi kahit anong pigil din natin sa sa mga naramdaman natin, napapatulan ko kayo, kaya lang pangit ano na lang, kung anong opinion nyo, pwede nyo dyan, mag-comment lang kayo. Yung mga trolls kasi solid DDS. DDS to. Kaya kasi kanina nag-live din ako, kagabi nag-live, daming trolls. Medyo hindi ko talaga mapigilan kasi sinabihan pa ako ng ikwento ko na lang daw sa pagong. tapos wala nang maniwala. Nung tinignan ko yung account niya, fake account, ang followers sa kanya 30 lang, basta 30 lang kaya fake account, naka-private pa. Vicente, magandang gabi. Daddy Ben, magandang gabi. Shout out. Perla Fardo, shout out. Sa observation ko ngayon guys, kahit anong nila, kaya nagsalita nga yung ombudsman, pinatahimik na yung yung tumira kay
sino ba yung ano yun? Musik na yun. Wala silang dapat ikaso kay, wala silang ikakaso kay Sarah. Kahit anong gagawin nila, wala. Kasi ano lang yan eh. Ang sa Quadcom kasi, sa mga kongreso, wala naman silang balak na kasuhan si Sarah. Alam ko yung mga laro nila eh. Gusto lang talaga nila sisiraan si Sarah sa mga tao, lalo na sa mga malalayong lugar. Ay mali, bukod sa atin, alam natin ang mga sitwasyon dito. Tapos andyan pa yung mainstream media, mga binabali pa nila yung sinasabi ni Sarah. Kaya ganun. Kung ano sila ng kaso, hindi sila diyan kung may ebidensya sila, kung may sasampa silang kaso, hindi sila diyan imbestiga. Kasi ang kongreso hindi yan para sa investigasyon. Mag-imbestiga sila kung totoo ba hindi o malaman o kung makakuha lang silang informasyon. Pero sabihin natin na magsampa sila ng kaso, malabo yon. Tapos ang trabaho nila magbuo ng batas, hindi mag-imbestiga, hindi mag-audit. Kuha lang yan. DPWH, wala silang doon, wala silang right para gumawa ng ganyan. Ngayon, ang punto nila dyan, ang layunin lang talaga nila dyan, yung sisirain, dudurugin yung mga Duterte. Kunwari na masama ang kurakot, at saka pangalawa, matatakpan ng issue ng mga pangurakot. And tingnan mo naman yung pira natin dyan sa pira ng Pilipinas, wala na. Kasi kung hindi sila gagawa ng magulong sitwasyon, makapokus yung mga tao dun sa gold na bininta na sa 90 billion, sa 60 billion ng SSS, 60 billion ng GSIS, 62 billion ng LBP, Landbang yata yan. Tapos yung mga pension pa ng mga general, mga retired general na bawasan. Tapos daming nawala. Yung panahon ni Duterte kasi, hindi napakialaman yung mga pera niyan. Marami pang project na napagawa, marami pang build na nagawa, marami pang natulungan, marami pang trabaho pumasok. Kaya ginawa nila yan dahil para hindi mahalata yung pangurakot ng mga buhaya sa Kongreso. Kaya ginawa nila yan, guys. Biro mo ilang bilyon na wala, nakakalaw lang pera yan, guys. Kung nayano sa project yan. Kung nailapat sa mga totoong project yan, okay sana ang Pilipinas. Ang lang kasi nito ni Bongbong, hindi ko malaman to si Presidente kung anong kinatakot niya kay Romualdez, kay Lisa. Pangulo siya eh. Dapat siya manindigan. Hindi siya dapat tumanaw siya ng utang na loob sa mga Duterte. Kasi kung hindi ka sa mga Duterte, hindi siya makaupo dyan. Kahit anong takbo niya ng takbo ng presidente o vice presidente, hindi mananalo yun. Dapat habang may pagkakataon siyang iangat yung sirang-sirang dignidad, sirang-sirang pangalan, dahil sa kilala na sila na napakakurakot diktador sa bansang ito.
dapat ngayon may pagkataon siya, dapat patunayan niya sa mga tao na mali yung mga paniwala nila. Pero siya mismo ang humatak sa pangalan niya, apelido, sa kanyang pamilya na lumubog, lalo masira. Shout out kay DC, mga Migpoy, shout out Concepcion, Paa. Thank you mga Lods. At saka Sinon, Ulalo. Thank you sa pagsilip. Kaya ano dapat yan? Ano dapat yung gagawin ni ano diyan? Ito yun niya. O baka ayusin niya. O ayusin niya yung mga sirang ano, kung saan siya nasira, doon niya umpisahan. Hindi yung lalo niyang binaon sa putik yung ano niya, yung credibility niya. I love Pits, Lisa, shout out mga Lods. At saka Jewel, shout out. Magandang gabi sa inyo lahat. Arvin Barita. Joan Loyola Flores, nandyan ka pala, nanood ka Lods. Si Malik, nanonood din si Malik Lods. Kaya ang sa atin dito, sa mga trolls, kung ano ang ano guys, gumising na kayo. Hindi naman para sa amin to para sa lahat ng bayan to. Yung dapat imulat mo na yung mata mo, hindi yung ibuka mo na yung mata mo, hindi yung ibuka yung bulsa mo. Oo. Kaya sa mga vlogger na binabayaran, tumigil na kayo sa ano, paninira kay Sara. Wala kayong ano kay Sara kasi nakikita naman natin kung anong ganda sa Davao. Mismo ng tatay ni Sara mismo nagsabi, si Sara magaling, matapang, at trabaho. Kung anong galing ni Duterte, mas magaling si Sara. Yun ang inamin mismo ng ama. At saka walang mga politiko na pumunta sa mga ospital na yumakap sa mga sakit, sa may mga sakit at sa mga matanda. Bukod tanging si Duterte lang ang gumawa niyan. Yakapin niya yung mga sakit. Hinahalikan yung mga batang may sakit. Hindi siya nandiri. Hindi katulad ng mga ibang politiko na pinagtatanggol nyo, na humawak nga lang sa muka o humawak lang sa kamay ng pasyente, nag-alcohol agad. Yung mga Duterte hindi. Tingnan mo naman si Sara at saka si Digong, di ba? Walang kimi. Umakbay, yumakap sa mga present present nga Lods. Magandang gabi sa'yo. Shout out. May ano pa ako sa'yo, tampot talaga ako sa'yo. Kaya kasi habisi ba to? Kaya imulat na yung mga mata natin, buksan natin yung mga tainga natin sa mga nangyari sa paligid. Yung ginawa nila na pag-withdraw sa billion, hindi dapat nila ginawa yan. No, guys. Hindi dapat nila ginawa yan, guys. Kasi lalo nila kasi okay sana yung, pero sa akin hindi talaga okay.
Kasi marami pang pera. Bumaba si Duterte, maraming pera sa Pilipinas eh. Jennifer Baguio. Shout out, magandang gabi. Alberto Villa at saka Makmak. Mga loads, magandang gabi. At saka si Dante ba to? No? Magandang gabi, loads. Kaya sa mga media, kayo ang nagpapagulo. Kayo ang nagpapagulo. Isa sa mga nagpapagulo. Nagbabalita kayo ng mali-mali. Nagpaparating, naghahatid kayo ng balita sa mga tao na maling-mali. Hari kayo ng kasinungalingan. Mismo mismo na nagsabi ng ombudsman na huwag na yung pagpipilitan yan. Kasi pag once kang ombudsman mag-take over at mag-imbestiga, magagawa yan. Magagawa talaga ng ombudsman at wala kayong karapatan doon. Manahimik na lang kayo. At saka yung mga taga-Quadcom, parang awa nyo na, mahiya naman kayo sa balat nyo. Halos lahat kayo may kaso. Pinagtatanggol nyo yung mga druga, yung mga user-poser, drug lord. Bakit hindi ako magtataka? Is barbers, ano na, dilakadisa naman. Umalis ka na sa Quadcom, bumaba ka na, mag-resign ka na pagka-kongreso mo. Dilakadisa naman, tablan ka naman ng hiya. Kaya pala todo kayo protekta sa mga sa mga drug lord. Puking inanegosyo nyo pala tuniladang siyabo. Sinilip ng anak ko, guys. Kasi kanina nag-live ako, naka 1,000 viewers ako, guys, mahigit. Kasama na yung mga trolls, yung nagmura, ay yung nagsalita ng hindi maganda, namura ko din. Kaya lang binla ko dahil ayoko ng ganyan na pwede ka naman magsalita kung ayaw mo kay Sara, ayaw mo kay Duterte, pwede ka magsalita eh. Pero huwag kang magsalita ng pangit, huwag kang magsalita ng hindi ko gusto dahil ang bilis ko mag-init din sa totoo lang. Kaya para nung napagsabihan ko siya ng di maganda, napagtanto ko, hindi ko di maganda, na papatulan ko. Kaya binla ko siya. Kasi maraming trolls dito na nanonood at okay lang naman magsalita kayo na magsalita eh. Wag lang magsalita ng pangit dahil biglang mag-init. Boy Iram, Duterte, Jojo Adan, shout out, random Kakupala, shout out, Lods, si Lia, Flor Sapin, Amron Sulia, sa Ernesto Buklaw. Shout out, magandang gabi sa inyo mga lods. Kaya yun ang pakiusap ko lang sa mga nanonood na sumisilip dito at mag-comment kung anong basahin ko kung anong mga comment niyo. Kung ano mga comment niyo, kung sabihin niyo basahin mo to, ang sasabihin ko, basahin ko. Kasi yun ang sabi mo, pero wag ka lang magsalita ng bad. I won't like. Hello, Rafael, Adriano, Ernesto Buklaw,
Jose Lopez. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Guys, kung halimbawa makasolid Duterte, kung anong takbo ng Pilipinas, kaya anong halimbawa na maraming mag-people's mag-rally, sali tayo guys, mga Lord, samahan natin sila. Yung ayaw naman, okay lang yun, kasi karapatan niya yan na pumili. Sa totoo lang, pinaglaban ko talaga si Marcos noon. Nakipag-away pa ako kahit kanino. Nagmumura din ako. Pero ngayon, hindi na. Dahil kinakantawan nga ako sa mga kalaban ko noon na ano nangyari sa pinagtanggol mo. Hindi ko lang, may pagkakamali talaga mali ang choices ko na iboto siya nang dahil kay Sara. Kaya tinanggap ko yung mga niya, pambubuli. Kaya suportahan natin guys kung halimbawa, hindi naman tayo hindi naman ako nang hikayat na mag people's power. Kung anong mayroon doon, halimbawa mapag-ipon-ipon, mapagkaisahan ng mga tao, sama tayo. Si Madalagano, thank you Lord. Pilar del Roger, Idinins 23, magandang gabi. Si Romina ba to? Samad, magandang gabi mga Lods. Ay Joan, kumain ka na, uminom ka na ng gamot mo. Uminom ka ng gamot, kumain ka muna, uminom ka ng gamot mo para hindi ka naman magkasakit. Mahirap magkasakit. Kaya gusto ko sanang pumunta ngayon guys, gusto ko sana magtagal doon sa EDSA ngayon sa Ortigas, kaya lang sumakit talagang katawan ko sa pagod trabaho guys. Kaya kasi kagabi dumaan din ako doon, dami rin talagang tao. Ay sa Yen, Alcamao, Austin City. Kaya pero ako makikiusap sa mga nag-people power, yung mga sa mga pumunta dun sa rally, sana yung mga basura natin wag nating itambaka, iano natin sa tamang lagayan. Si Diana Ignacio, Matt Salvador, May, Johnny B, Nits Adlawan, magandang gabi sa inyo lahat mga Lods. Kaya kasi nakakasawa na rin kasi pag yan guys, tawag ito, pag-usapan yan at saka yung mga Quadcom, lalo na ang kaalaman ng mga Quadcom kakarampot lang kumpara kay Sara. Hindi ko naman sila minamaliit, kaya lang wala, useless yung mga nila guys. Useless yung nila,
yung mga tanong. At saka sa mga darating na halala natin mga Lods, huwag natin iboto yung mga makakaliwa na party list. At saka yung bumanat kay Sara, huwag na iboto ni Lods. Hindi ko na kailangan pangalanan, siguro makilalan yung mga yung nagpapahirap sa mga Duterte. Ang Duterte lang talaga, hindi ko sa inaangat yun, hindi ko naman pwedeng sasabihin dito kung hindi totoo. Ang Duterte lang talaga mula nung kay Apulakay hanggang kay Noynoy Aquino, si Duterte lang talaga nakitaan ko talaga na naglingkod ng maayos. May malasakit sa bayan. May malasakit sa bayan. At may pusong mga Pilipino. Sagutin ko muna to guys. May tumawag sa akin, Solid Duterte. Solid Duterte. Mindanao. Kaya ang pamilya Duterte puro salot sa bansa. Kaya ang mga Pilipino watak-watak. Opinion mo yan. Hindi ko pwedeng baliin yung opinion mo. Kaya lang, trolls ka. Biro mo, 11 followers ka lang. At saka 5 following mo. Trolls ka lang, Brad. O ano ka man. Kung bakit ka, itanong ko lang sa'yo, bakit ka galit kay Duterte? Unang-una, kung bakit ka nagagalit kay Duterte, hindi mo tinitingnan yung mga ginagawa niya sa bayan. Unang-una, siguro, illegal yung negosyo mo. Pangalawa, baka munti ka na matukhang o natukhang mo na yung isa sa mga kamag-anak mo o sa mga kaibigan mo, kaya galit ka kay Duterte. Kung ikaw mabuting tao, mabuting mamayan, ang hangad mo, kapayapaan, yun din ang hangad ni Duterte. Hindi ka magagalit ni Duterte. No? Hindi ka magagalit ni Duterte, Brad, ma'am, kung sino ka man. Kasi wala kang profile at saka fake account ka. Yun lang ano ko eh. Anong rason mo kung bakit ka galit kay Duterte? Kayong mga trolls. Sa kurakot, hindi kurakot si Duterte. Kung anong bahay niya nung pag-upo niya bilang Pangulo at nung pagbaba niya bilang ordinaryong tao o ordinaryong mamayan, yung bahay niya, wala kang pintura eh. Subukan mo sa mga congressman ngayon, senador. Yun show for 10 minutes. Dark Tabil. Kaya subukan mo si Pangulong Duterte, ilang dekada na yan naging mayor, vice congressman sa Davao. Vice mayor, naging mayor, naging presidente, prosecutor, abogado, ano pa dyan. Pero yung bahay niya yun pa rin. Pero yung mga kakaupo lang may mga congressman, senador o ano man sila ngayon, tingnan mo sila kung anong mga bahay na meron sila, kung anong sasakyan na meron sila. Kung yung sinasabi nyo kung drug lord yan si Duterte, kung demonyo yan si Duterte, hindi siya nagmamalasakit sa bayan. Kung demonyo yan, walang demonyo na nagmamalasakit sa bayan. Tandaan mo yan.
Walang demonyo na ang pamumuhay ay yun lang. Ang mga demonyo, mga mayayaman yan. No? Agad angat sa buhay. Eh kung drug lord yan, limpak-limpak ang salapin na dyan, kayamanan. Pero ano? Ha? Wala kang makita yung sasakyan nga nila pick up na ang brand Chevrolet pick up, hindi ganun katiba yan, hindi ganun kamahal yan, pick up lang yun, hindi katulad sa mga tingnan mo yan si Estila Kimbo dating nagano lang yan puta na pag-upo ni Marcos at saka ni Romualdez, biglang nagkaroon mga anik-anik na bag na halagang 2 million. Di ba? O yung sasakyan limousine na napakalaki, mini halos parang roller coaster na sasakyan. Kaya kaya nakapagtataka, si Boy Cadillac, ilang taon na yan si Boy Cadillac naging pastor. At saka, yung mga sa mga Tuadcom, masabi kong Tuadcom, hindi ayaw ko ng Quadcom kasi Quadcom medyo matino yan yung kung hindi natin i-Tuadcom, huwad na lang, mga huwad na Quadcom. Walter Muamua, Walter Bewley, Soledad Reyes, shout out mga lods, si Ariodan at saka Leonora Mugato, Kuna Bacol, Cabido. Kaya guys, mga lods, kaya walang dahilan, walang rason na magagalit kung ikaw ay mabubuting matinong mamayan na tumira dito sa Pilipinas, matinong tao tumira dito sa Pilipinas. Walang rason para magalit ka sa mga Duterte. Ang Duterte, ang hangad lang nila kapayapaan, kaunlaran ng mga hindi lang sa bansang Pilipinas kundi bawat Pilipino. Imulat natin yung mga mata, guys. Wag nating porque tayo, halimbawa naisinilang tayong ganito, namulatan natin si Marcos na hindi. Ako sabi ko, binuto ko talaga si Marcos dahil halagang Marcos dati nung dinala ni Sara, nung ginawa niya. Bakit ako magpakaluyal dyan sa kay Marcos? Sinira na niya yung bayan, dandahan niya sinira ang bayan, wala siyang natulungan, ubos ang pera. Isipin nga nyo, kung talagang guys, kung buksan lang natin yung kaisipan. Ako hindi ako matalino hindi ako matalino. Pero pag buksan mo yung kaisipan mo, unang-una gold 25 tons o tonelada. Ang isang tonelada 1,000 yun. 55 ilang bilyon yun. Tapos PhilHealth 90 billion. GSI is 62 billion. is 62 billion. LBP 62 billion. At saka mayroon pang dalawa na billion din ang nasaan na atak utang pa ng trillion. Nasaan yung mga pera ng mga lods? Buksan natin. Magpakaluyal ka pa rin ba sa gobyerno natin, sa pangulo natin, sa mga speaker na to? Magpakaluyal ka pa ba? Hindi. Buksan mo. Doon tayo sa tama. Wag nating gayahin yung mga medyang nagre-report. Pero ni-report nila. Ito, pasalamat ako sa mga vlogger talaga na nagsasabi ng mga nagre-report ng mga nagbabalita ng totoo na walang cut, walang edited, katulad ng yung pagsabi ni Sara, muntik na pala pinatayan si Sara,
may nag-attempt sa kanya na patayin siya. Tapos, ang sabi niya, may pag mapatay ako, mayroon akong kinausap na pag napatay siya, isunod yung 3. O, di ba? Asan ang banta doon? Walang banta doon, mga lods. Kaya yun ang inano ko. Asan ang banta? Kahit sino magano. Tapos ang binalita sa GMA, lalo na yung mga angkor sa GMA at saka yung tawag ito, yung mga reporter, saka angkor Channel 5, saka yung reporter ng Channel 5. Ano sabi nila? Nagbanta si Vice President Sara Duterte sa ating Pangulo na si Ferdinand Marcos Jr. Binantaan. Biro mo, binantaan, hindi naman ganun ang pagkasabi ni Sara. Kaya doon ka guys, na hari ng kasinungalingan tong mga naglalakihang istasyon na to. Ang nagsabi lang ng totoo, nabalita ng to, Isiminay. Sa lahat ng mga Isiminay at saka mga vloggers. Maliban lang sa mga bayarang vloggers. Yan. Kaya huwag tayong magpakuloko dyan sa mga Victor, Bornok. Thank you, Lods. Bornok. Thank you so much, sir, madam. Lolina. Hello, magandang gabi, Mitchi, Lawrence. Shout out mga Lods. Good evening sa lahat. Saka si Hazel. DDS tayo, DDS. Ako naman, BBM din talaga. Kahit sa Facebook ko guys, dati pinaglaban ko yan pero nakita, imulat lang natin yung mga mata natin. Imulat natin yan. Kasi kung kung ipagpatuloy natin maging loyal kay BBM sa mga nangyari ngayon, kung siya man ang may pakana man o hindi siya ang pakana, kasalanan pa rin niya guys, kasi siya ang Pangulo. Dapat siya ang mag-control sa speaker o sa mga tongrista. Salamat, sir. Kailangan sa North Cotabato ka pala. Taga-ano rin ako, sir, Mindanao. Kaya lang dito na ako nagkapamilya at tumanda sa Manila, sir. Doon tayo sa tama. Si Paulita, Misha, Elisa Vargas, Dina Martinez, sir, ma'am, madam, magandang gabi. Kaya ang tanong ko lang sa mga loyalista ng mga Marcoses na nagalit kay Duterte. Ano bang pinaglalaban nyo? Ano bang rason nyo kung bakit kayo galit sa mga Duterte? Yun lang. Kahit sino siguro mga bobo, mangmang o naiintindihan ng mga pangyayari ngayon. Di ba? Hindi natin pwedeng pagtawanan hindi natin maintindihan kung hindi natin suriin. Kung makikinig lang tayo sa mga balita-balita ng mainstream media na hindi natin sinusuri, talagang maniwala tayo. Katulad yung balita ng 7, yung binaliktad. Yung sinasabi nilang nagbanta si Sara.
Kaya nung inulit ko yung pinanood kong inulit ko yung live na nakarecord sa akin, hindi naman nagbanta si Sarah. Ang sabi lang ni Sarah, pag mapatay siya, isunod muna yung tatlo. Kung mamatay si Sarah, doon na may banta na kung mamatay si Sarah. Pero kung hindi mamatay si Sarah, walang banta sa buhay ng Pangulo at saka sa tatlo na yun. At saka, mahal na Pangulo, maging manindigan ka. Dapat manindigan ka. Tumayo ka bilang may isang bayag. Ang nangyari ngayon, si Sara Duterte ang may bayag, ikaw wala. Naniwala ka sa mga fake news. At saka, hindi ka ba nagtaka kung bakit naubos ang pera ng natin? Hindi ka ba nagtaka bakit puro na lang kayo kuha ng mga pera sa mga iba-ibang ahensya ng gobyerno? Mga taga Saudi, Arab, Ma'am, si Biasong, Charlie. Kaya imulat na lang natin. Hindi kailangan dito ang patalinuhan. Kasi kung kailangan natin patalinuhan dito, kailangan mag-aral mo din ng abogado. Abogado. Ang dito, guys, makiramdam ka sa mga nangyari. Imulat mo yung mga mata mo. Buksan mo yung mga tainga mo sa mga nangyari sa paligid. Hindi na kailangan patalinuhan. Oo. Kaya, kahit sino maintindihan na ngayon mga nangyayari. Kung mayroon mang mangyaring yung tawag dito, rally, join tayo. Hindi ko kayo hikayatin, hindi ko kayo magsabi lang ako. Kung may time kayong pumunta, punta kayo. Kung wala kayong time, naintindihan ko kayo kasi unahin natin talaga yung pamilya natin. Kailangan kumita tayo sa pang-araw-araw. Pero ang sa akin, kung mangyari yan na may malawakang peace rally dyan, isakripisyo kung isang araw, dalawang araw. Ano lang yan, halimbawa kung isang araw 1.5 lang yan, okay, 1.3. Kung dalawang araw 3,000, ilagay natin 3,000. At least di baling mawala sa akin ng 3,000, at least nakatulong ako sa adikain ng karamihan. Lilian, Marvin, Emily, Chief, Lahad, Fahad, magandang gabi. Alejandro, magandang gabi. Mga Lods, Abadilla, Usadas. Kaya makisali tayo, makilahok tayo sa mga peace rally, yung malawakang peace rally na yan. Baka sabihin naman bayaran, wala ngang pera si Duterte, bayaran pa, magbayad pa kaya. At saka hindi na kailangan. Tayo naman ang gumanti sa mabuting ginawa ni Duterte sa Pilipinas. Pinatikim niya na tayo ng 6 na taon. Kahit sa kabila ng pandemic, pinatikim tayo niya katahimikan at hindi masyadong naramdaman ng mga tao ang kahirapan. Hindi katulad ngayon. Halos mga tao ngayon naramdaman ang hirap. Kahit walang pandemic, naramdaman ang hirap. Kasi kung anong nangyari sa mga ekonomiya natin, maramdaman talaga ng maliliit na Pilipino. Hindi naman tayo mapipira eh. Okay na sana kung mapipira, hindi nila maramdaman yun. Kaya nga nagkukumahog yung mga tuwad kong na maalis ang mga Duterte dahil para magpakasasa sila sa yaman ng bayan. Sila Risa Hontiveros. Sabi ni Risa Hontiveros, ang hirap alisin ng mancha ng mga Duterte. Bakit? May mancha bang iniwan si Duterte? Ang iniwan ni Duterte, kabutihan.
katahimikan, kaunlaran ng Pilipinas. Ang natikman ng taga Davao ng katahimikan, pinatikim dito sa Manila. Kahit sa ang sulok dito sa Manila, natikman namin ang katahimikan. Yung sinasabing, ibalik natin yung mga nangyaring patayan. Kung yung mga tarantado na yon, yung mga poser, user, drug lord na namatay, kung hindi sila namatay, bawat isa sa kanila papatay ng 5 piraso. Bawat isa sa kanila mga inosente. Halimbawa, sa 40,000 na mga poser na namatay, 8 times 5 mo yun. Diba? 8 times 5 mo. Ang times 5 na yun ang pinatay nila. Halimbawa lang yan 8 times 5 mo. Bawat isa sa mga adik pumatay ng mga inosenteng 5. Ngayon, alin ang buhay nakakapanghinayang doon? Yung adik na pinatay o yung inosenteng pinatay na 5? Bawat isang adik. Di ba? Kaya dito na lang tayo. Dito yung dito ito. Sentido ko muna lang tayo. Hindi naman kailangan ng pantas dito Kailangan lang natin buksan natin. Namnamin natin yung natikman natin katahimikan. Ako, totoo lang. Sa lugar ko, naglalakad ako. Anong alas 12, alauna. Alauna, alas 12 yata yan. Bagong upo si Duterte noon. Bagong upo lang. Bagong lipat lang kami sa tinira namin. May nagsasabo sa daan. At nakusanadahan ako. Naramdaman ko sumunod ang isa. Tapos sumunod na yung dalawa. 3 sila sabi ko, sige. Hinarap ko. Ngayon, sabi ko, sige. Sinong una? Bulag ka. Hinawakan ko na yung panlaban ko. Nung nakita nila na hindi ako tumakbo, hindi ako umatras, hinarap ko sila. Silang nagsiatrasan. Kaya, nung time na yun, pagkalipas mga ilang linggo sa pag-upo ni Duterte o buwan, doon namin naramdaman ang katahimikan dito sa aming lugar. At hindi lang dito sa aming lugar, buong Maynila yan. Sinungaling na lang yung mga nagsabing walang katahimikan. Kaya nagpapasalamat kami kay Duterte na pinatikim niya dito sa Luzon. Hindi lang sa Mindanao, hindi lang sa Visayas, sa Luzon pinatikim niya ang ganong pamumuhay. Dati magdamagan dito ng inuman sa kalsada, sa daan, sa eskinita. Magdumagan. Pero nung si Duterte mo po, alas 7 pa lang, alas 6 ng gabi, halos wala nang tumatayo dyan sa labas. Totoo yun guys, mga lods. Hindi yan kasinungalingan. Walang halong pagsisinungaling yan. Kasi live yan. Live itong sinasabi ko. Maaring may kapitbahay ako dito na nanonood sa akin. Maaring may kakilala na nanonood sa akin. Totoo yan. At saka yung mga motor namin sa labas, dati, yung mga motor dito, paglabas namin, hindi pa ko naanuhan paglabas ng mga kapitbahay namin, yung mga motor nila, wala ng battery, wala ng gulong, wala ng cell mirror, lahat. Ang iba, kahit maliit ang bahay, pinapasok yung motor, kahit maliit ang bahay. Pero nung si Duterte, kahit yung motor namin dyan, walang takip. Walang nangahas na magnaka, walang nangahas magkalas ng mga namin dyan. Kaya salamat. Kaya ikaw, Risa Hontiveros, kung sariling kapakanan yung mga iniisip nyo, huwag mo nang ituloy. Hanggat andyan si Sara, ang mga Duterte, hindi kayo manalo. At ikaw, hindi ka naman dapat manalo kung hindi ka lumapit kay Duterte. Pasalamat ka, in-endorse ka ni Duterte. Parehas lang kayo ni Presidente. Walang utang na loob. Pagkaupo mo nung nanalo ka, ilang beses ka ba tumakbo na hindi ka nanalo? Di ba? 2 beses. Yung pangatlo, lumapit ka sa mga Duterte. Oo. Ay, Nima, Normal Usong. Magandang gabi, Lods. Magandang gabi.
Ana Maria Banar. Magandang mga gabi, shout out sa inyo lahat. Nung pagkaupo mo, Garcia, magandang gabi, shout out Lods. Moralios. Ngayon, ikaw unang bumanat kay Duterte. Wala kang utang, wala kang kasing kapal ng adobe ang mukha mo. Oh. Tapos kayo ni Castro. Ang layunin lang nyo, siraan ni Duterte, siraan si Duterte. Si kayo ni Leni Robredo. Pero si Leni Robredo, nakaranas bang panggigipit ni hindi ginawa ni Rodrigo Duterte yun na gipitin si Vice President Leni Robredo. Anong sabi ni Pangulong Rodrigo? Hayaan nyo yan, ganun talaga. May karapatan siya, may kalayaan siya na magsabi ng ganun. Bakit natin i-impeach? Inilagay siya ng mga tao dyan. Hayaan natin siya magbunganga, maghanap ng pabayan, magtrabaho lang tayo, magtrabaho. Hindi katulad ni Bongbong. Wala nang banat si Sara sa kanya, nanahimik si Sara, nagtrabaho si Sara. Anong ginawa ni Bongbong? At saka ni Romualdez, at saka ng mga Saldico, at saka mga tuwadkom na yan. Mga tongreso na yan. Hindi kongreso yan, tongreso na yan. Isama natin si Erwin Tulfo na akala mo hindi ka mananalo, Erwin Tulfo. At saka si Rapi Tulfo na nahimik. Tapang lang si Rapi Tulfo sa pagtatanggol sa mga mag-asawang hiwalay. Yan, yung mga asawa na nangabit, nangaliwa. Yan, diyan matapang si Tulfo. Pero sa nangyari ni Duterte, Sara, tahimik lang. Buti pa to si Bato at saka si Bongo. Hindi tumalikod. Kaya hanggat maaari yung mga Tulfo na yan, wag na rin yung iboto yan. Dahil hindi na ako bumilib sa kanila. Nung naging presidente si Duterte, isipin nyo, guys, kung si Duterte mayroong kinakatigan na kaibigan, si Erwin na binanata ng ibang partido na ganito, hindi Filipino citizen, o kung ano-anong pinagbibintang sa kanya. Nangialam ba siya, pinagtanggol ba ni Duterte? Yan, may halimbawa, may kaso, o kung totoo man yun, kung totoo man yung bintang sa'yo, yung akusa sa'yo, na ginawa mo yan, kumbaga mo, kasalanan mo, hatakin mo yung buntot mo. Hindi kinonsinti ni Pangulong Rodrigo Duterte yung mga kasalanan nila. Si Cesar Montano, nagwaldas, di ba? Ikot ng ikot si Cesar Montano. Tinanggal siya. Kasi huwag kang magwaldas. Hindi nga nagwaldas ang Pangulo, ikaw pa magwaldas. Ganon yun. Hindi katulad ngayon ni Pangulong Bongbong. Mga drug lord, pinapalabas. Yung anak ni si Rimulya na nahulihan ng yung illegal na droga, sinabihan na nga ni Panilo, wag mong ilabas yan dahil babatikusin ka ng mga tao. Nilabas. Si Dilima nilabas. Si Espinosa, ano bang nangyari? Halos lahat ng mga drug lord pinalabas. Halos lahat ng protector o drug lord pinalabas. Ganito na bang bansa natin? Ganito na bang gobyerno natin? Dapat hindi. Dapat si Bongbong Marcos, kung ikaw matino ka talagang pangulo ka, sayang lang boto ko sa'yo, sayang lang na pinaglaban at pinagtanggol kita sa kapatid ko, sa mga kaklase ko, sa mga kaibigan ko, para kami ang nagtayo kami ang nagtayo sa dangal mo hindi ikaw nagtayo sa dangal mo, kami. Ngayon kung matino ka talaga, pinagpatuloy mo yung war on drug,
pinagpatuloy mo yung project ni Duterte, yung PhilBuild na hindi pa natapos kasi maiksing panahon lang yung 6 na taon. No. Dapat pinapatuloy mo yun eh. Kung matino ka talagang presidente. Pero hindi. Hinayaan mo. Anong sabi ng mga galamay mo dyan? Sabi nga ni Amy Marcos, si Amy Marcos na nagsabi niyan, kapatid mo. Nagdasal si Amy Marcos na anuhan mo yung himasin ng Panginoon yung pag-iisip mo, na alisin sa paligid mo yung mga demonyong nakapaligid sa iyo. Hindi galing sa akin yan, galing sa kapatid mo yan, si Amy. Sabangan, ikaw ang buhay. Magandang gabi, Lods. Ana R. Dismigs, Angelina Bilya, magandang gabi. Kaya doon ka nagkamali, Bongbong Marcos. Hindi mo pinanindigan at hindi mo pinagpatuloy. Kaya ka lang nanalo dahil kay Sara eh. Dapat pinagpatuloy mo at nilinis mo yung dangal nyo na nalubog sa putik. Bro, wala na PNR ngayon. Kaya nga eh, wala ng PNR, sinarangang PNR ngayon eh. Kaya lahat ng ngayon, yung PNR dapat kahit papaano kaginhawaan ng mga commuters yun papuntang Laguna, papuntang aabot yata ng Bicol ba yun, o Tutuban. Pero nasaan na ngayon ng PNR? Wala na, sinara na. Pag-upo ni Marcos sa iyong Pangulo. Kaya nga marami kang kabaliktaran ka sa ama mo. Yung ama mo, kahit sabihin natin na diktador o kurakot, maraming tinayong dito sa Pilipinas. Maraming pinundar. Masasabi ko rin kahit papaano, yung ama mo, may malasakit sa mga tao. Nag-aaral, nabutan ko pa, nag-aaral ako noon, grade 1. May pagatas-gatas, di ko malaman kung ano ba yun, soya milk ba yun, tawag sa amin noon, soya milk. Pero may pa-feedings pa noon. Pero ikaw, iba ka ngayon. Tinatanong mo pa kung anong gagawin mo sa baha. Tinatanong, at saka mo pa i-rescue pag wala ng baha. Nag-rescue ka pa kung wala ng baha. Ano bang utak mo meron? At saka naglagay ka pa ng chief PNP mo dyan na magsalita na ang droga okay lang, hindi addict ang nagtitik. Tama ba yung pag-iisip na yan? Mali, Pangulo. Tapos yung nilalagay mo pa, nagbantay dyan ang humawak dyan sa Kaban ng Bayan, tira ng Kaban ng Bayan, Dracula pa. Anak ng titing. Ang Dracula, walang kabusugan yun. Sip-sip-sip ng dugo yun. Parang linta yun. Kaya nga, ano bang isip na mayroon ka? Nagtalaga ka ng CPNP na utak pulburon. Kaya yung mga pulis ngayon, yung devil in. Bakit nag-drug? May ba to limit na? Drug puzzle. Ano drug puzzle? Na-violate ka. Puro ka kasi drug yung mga sinasabi mo. Bawal yung ganyan sa TikTok. Hindi drug ang droga. No? Guys, wala akong alam doon. Buti nandito yung luka-luka na Inday Lustay. Ay, ikaw, alam mo Juan Carlos Miguel, tingnan natin yung account mo. Naku po, isa kang troll guys. Brother, isa kang hindi si Lustay si Inday.
Huwag ka na lang magsalita ng hindi maganda. Mapapahiya ka lang. Paano maging Inday Lustay, kuwa na mismo nagsabi na walang nilabag at saka kuwa at saka ombudsman. Saan ka ba natutulog sa pansitan? Ha? Juan, saan ka ba natutulog? Mas magaling ka ba sa mas magaling ka ba? Mas may alam ka ba kay ombudsman at saka kay kuwa? Huwag ka na nang magsalita ng ganyan kung wala kang alam. Nakakahiya ka. Sabagay, hindi ka naman mahiya kasi sabi ito, fake account yung ginawa mo eh. Hindi mo naman totoong mukha yun. Lustay talaga si Krong Krong. 150 million. Ibinigay lang kay Yatos Nova. Ay nako. Samahan mo ng chippy. Salamat sa pagpalo, Edita Soriano. Salamat guys. Ipalubak kita mamaya. Lahat na ng palo sa akin, ipalubak ko mamaya. Hanggang sound bites ka lang yan lang kaya ng utak mo. Thank you. Thank you sa mga pag-ano mo sa akin ha. Alik hanggang alik pala yun. Sorry guys. Kaya gumising tayo. Hindi naman kailangan natin magtatalo dito eh. Intindihin, unawain na lang natin ang mga nangyari sa paligid. Hindi na tayo bumabase na loyalista tayo ganito. Ako, sabi ko nga sa inyo isa akong loyalista kay Marcos nung pagtakbo pa lang nila ng Pangulo at sa Vice Pangulo si Sara. Pinagtanggol ko sila. Pero akala ko nga ituloy nga ni BBM ang nasimula ni Pangulong Duterte. Pagbabago, pag-unlad. Sa totoo lang, naramdaman ko yung kahit sino sa atin nakaramdam ng pag-unlad nung pag-upo ni Duterte. Iyak na lang kayong mga bubo. Kayo naman ang bumbuto kay Bungbong. 30 million pa more. Kaya nga, Sir Alec, medyo ako, aminin ko talaga, nagsisi ako. Masabi ko talaga, accept ko yun na naging bubo ako on the time. Dahil binoto ko talaga yan. Pero gaya ng sinasabi, kung may pagkakamali, tatanggapin natin. Totoo yun. Hindi naman natin maintindihan o hindi natin malaman na nagkamali tayo kung hindi natin nasubukan. Pero nung nalaman natin na nagkamali tayo, huwag tayo magpakaloyalista. Porque nga nagkamali tayo, sabihin na lang natin sarili doon na lang, hindi. Ano yan natin? Bawi tayo. Kaya nga sabi ko, ang pag-accept ng pagkakamali, walang hindi kabawasan sa ating pagkatao. Kaya hindi natin tingnan lang yung sarili, tingnan lang natin ang bayan. Kung palubog ba, talagang palubog ng bayan natin. Kakamping ako, di ako bumubuto ng mga kriminal at kurap. Andun naman tayo. Hindi ay ko na magsalita tungkol kay Leni Robredo kasi si Leni Robredo tinanggap na rin niya yung pagkatalo niya. Pero yung sinabi mong kurap at kriminal, mukhang hindi ako sa ngayon doon. Dahil kung kurap si Duterte, sa tagal-tagal niyang nakaupo, at kung hindi, halimbawa, kung hindi rin siya kamay na bakal, hindi titino ang ating bansa. Di ba? Maraming mga addict at saka poser-user ngayon nung time na yun na bago pagbaba ni Duterte na nagsalita. Kung hindi
Saglit lang guys. Okay na. Saan mo nabili yun? Saan? Nabasaan? Maraming nagsasabi na kung hindi dahil kay Duterte, baka kalansay na sila o zombie na sila sa paggagamit sa droga. Maraming tumataba sa loob ng ilang taon. Kaya, kung ano man yung paniwala mo, naramdaman na mamatay tao ang mga Duterte. Hindi ko, totoo yun, Miss A, Madam Lods, na hindi ko rin naramdaman. Mayroon lang talaga si Duterte, parang yung mayroon lang talaga siyang na ano sabi na hindi ko mabigkas na parang salita pa lang niya takot ng mga tao, parang mayroon siyang yung mayroon siyang appeal, parang mayroon siyang kung ano pa sa tao pa, kung kagandahang lalaki o kagandahang babae, meron siyang sex appeal na mapasunod niya yung mga tao sa salita pa lang niya. Ako totoo yun, hindi ko rin naramdaman na mamatay sa tao, hindi ko naramdaman yun. Salita pa lang niya, takot ng mga tao, pulis, kahit yung mga kongreso. Walang yung mga kung sila Risa Ontiveros, hindi nakaranas ng panggigipit kay Duterte yan. Sila Leni Robredo. Oo, kahit sino siya kanila, kahit yung mga akbayan na yan, kabataan party list na yan, kahit mga makaliwa yan, ang mga paniniwala nila, hindi nakatikim ng panggigipit kay Duterte yan. Hindi katulad ngayon. Si Jim Mercado, sir, thank you sir, thank you. Sinabi na nyo BP na si Lisa Aranita Marcos yung piatos, si Lisa nagbibigay ng white envelope. Bibili akong barbecue ay sabi sa mga. Ay wala tayong dyan sir, kasi wala pa naman tayong ebidensya. Oo, mayroong haka-haka ng ganyan, pero mahirap na magsabi ng ganyan sir, na si Piatos. Oo, yun ang sabi nila, pero mahirap na magsabi ng hersi lang. Wala tayong maaaring sinabi ni BP Sara yun. Zombie na palabas. Na yun nga sabi ni BP Sara na tinawagan siya ni Lisa Marcos. Pero kung sabi natin Piatos na yan, mahirap na magsabi ng ganyan sir. Maganda. Ang pangit lang din. Wala siyang appeal. Mamatay tao talaga Hindi siya. siya pangit. Pero Wala alam mo siyang minadali appeal. na. Kasi 2 hours lang yung movie. Gusto ko si... Di nga niritag nga ni Digong. Black Summer. Rigtag, hanggang salita lang. Hindi katulad nga ngayon Tama, Black Summer. na grabing panggigipit. Black Summer ba yun? Oo. Kung may tumatak mo, maganda yun. DDS salot sa lipunan. Black Summer ba yun? Dapat sir, yung DDS salot sa lipunan, dapat bago ka magsalita niyan, Black Summer na. alamin mo muna yung mga sitwasyon sir. Galit na galit si Miss Series E. yun, Black Summer. Isang season lang. Dito lang naman ang mahilig mangharas. Tatlo ba? Dalawa. Pinapasarado niya ang ibig. Normal. Lumabag sa batas yung ibig sabihin. O, di ba? Siya lang gumawa niyan. Mga Summer panoorin mo. yung si Lucio Ano Tan. na yung first season? Isang sabi lang niya, pag hindi bayaran tax, yung yung Tobacco Mighty Corporation. Di ba? Try mong panoorin yung Ngayon, kaya alam mo yung tama lang hinajak sir niya yung na ipasarang ibig sabihin. Alam mo, mga bullet yun. wag nating anuhin yung To the night ba yun? wag nating konsintihin Wait na, search ko. ang mga mali. Hindi naman mali yun eh. Totoo naman
sinusuportahan Into ng the night is yan. Into mga the night. drug Maganda lord. yun. Hindi siya zombie. Hindi. Ako Alam mo yung iniiwasan sa pananaw ko, nilang sir, araw kasi hindi nakakamatay yung totoo araw. yan. Masabi nga, hersey lang Kaya ang yan. ginawa nila, sa aeroplano sila na gano'n. Hersey lang Para yan. takbuhan yung araw. Kaya, Maganda yun. wag masyadong mapaniwala sa mga sabi-sabi lang. Nagbayad Kahit nga sabihin si mo nasa Tan, loob ka ng pero binulusan ni Digong. mamamatay ka pa rin. Kaya ang ginagawa nila, Sigurado ka ba yung dyan, sir? doon sila Binubulsa? parang Ang ingay naman ito. Sigurado ka ba, sir, na ganun? Sabi ko nga kanina sinabi ko nga, si Duterte, bago siya umakyat bilang Pangulo, yung bahay niya, ganun. Luma. Pagbaba niya sa pagkapangulo, ganun pa rin, sir. Walang ang pintura yung bahay niya. Walang nabago. Walang naidagdag na poste. Paano maging kurakot? At tingnan mo yung nagawa ni Duterte sa loob ng 6 na taon. Sinong bubura sa record niya? Di ba wala? Maliwanag sa mga salaysay ni Guban. Ay nako. Ay nako, si drug lord kasama sa kabinet niya. Kaya nga naimbestigahan nga yan, sabihin drug lord nga yung ano niya, pero ano naman sabi ng mga hindi nga drug lord yan eh. Sabi nga lang, Miss A, taga Mindanao ako, sir, kaya alam ko ang lahat buhay ni. Alam mo, Miss A, kung taga Mindanao ka, mukhang di ka panipaniwala eh. Kasi 359 58 followers ka lang, sir. Madam, Miss A. Totoong account ka ba yan? Totoong account ba yan? Ano mo? Malabo. Huwag 58 lang hektarya bahay ni alam mo, parehas lang kayo ni Trillanes. Kung sakali magkaroon man siya ng ganong kalaki, mura lang sa Davao ang lupa noon. At saka ilang dekada na ba siya naging mayor? Vice mayor. Oh. At saka bago siya nag-vice mayor, prosecutor, attorney yan. Ganon yun. Buksan nyo, Miss A, yung isipan nyo. Buksan nyo. At saka doon sa mga niya, ari-arian niya, wala na tayo doon. Ang natin nito, yung nagawa niya sa bayan. Kasi, hindi naman ako magtaka kung bakit yun ang pananaw nyo. Sa isang pamilya nga, limang membro lang. May isang anak na hindi sang-ayon sa ama at saka sa ina. Ha? Kasi, ang nasa isip nun, paborito si panganay, pangalawa, o kay paborito si bunso. Ganun yun eh. Hindi nila maintindihan kung sino man yung yung medyo sa pag-iisip, may inggit, may silos. Hindi niya maintindihan na pantay yung pagmamahal noon. Kaya kung taga Davao ka talaga, Miss A, baka lang yan. Baka may negosyo mo o kaya yung tawag dito. Okay, hindi ko sabihin na bayaran ka. Ayaw kong banggitin yan, ayaw ko sanang bayaran ka. Pero kung anong dahilan? Bakit galit ka? Bakit lagi mong pagbibintang yung mga sinasabi mo? Hindi mo ba alam? Mga kapatid ko ngayon dyan, mga pamangkin ko nakapaligid sa Davao. Mismo dyan sa Davao, Miss A. Bakit ang mga Marcos bago pa nag-presidente mayaman na? Alam mo, mayaman nga. Hindi ko naman sinasabing hindi mayaman. Kaya sabi ko sa'yo, ilang dekada nga.
dapat ah, itinayo ni Pangulong BBM ang dangal nila, kasi yung dangal nila lubog na sa putik dati. Di ba? Tumakbo siya ng pagka-presidente, laging sinisigaw, magnanakaw, magnanakaw. Basta yun ang ano nila, magnanakaw, diktador. Dapat ngayon nakaupo na siya, dapat nilinis na niya. Hindi ba sinabi ko rin sa bagay, kung hindi mo nasubaybayan nung una kong live sa umpisa, sinabi ko naman sa iyo na BBM loyalist din ako. Pag-aupo niya, ilang taon, ilang buwan, nung naramdaman ko na hindi magandang takbo sa Pilipinas dahil sa pamumuno niya, bakit ako magpaka-loyalist? Bakit ko ipanatili ko yung ano niya sa kanya? Mali na nga ang ginagawa niya. Hindi niya dinidisiplina yung mga demonyong galamay niya. At saka yung tinatalaga niyang galamay niya, may mga record. Katulad ni Saldico. O, di ba? Patong-patong ang record niyan. Binanggit na nga ni ano. Hindi yan hindi yan binalita ng 7 at Channel 2, Channel 5 yan. Yung pagsabi ni mga vlogger lang din ang nagano niyan. Live vloggers yun. Na bakit ganun? Jadi ang namatay sa drug war, mga connected sa drug boss, ganun talaga. So hindi mo alam ang batas. Miss A, kung ano man yung alam mong batas, ipagpatuloy mo lang yan. Kanina pa ako nagsasalita, hindi ko na ulit-ulitin yon. Ang namatay sa drug war, mga connected sa drug boss. Kung hindi ka nagbago, ang mga namatay, kung hindi nagbago, maaaring mayroong katiting na lapses. Sabi ko nga sa inyo, ang pagtatrabaho, hindi lahat ng oras perfect. Kahit gamay mo na yung trabaho mo. Kahit gamay mo na yung trabaho mo. Katulad ng driver, bihasang-bihasa na siya, gamay na yung pagmamaniho. May time talaga na magkamali siya. Katulad ng mga sniper, kahit anong pagkasintado niya bumaril, mayroon time talaga na magbago ang pulso niya. Ganun yun, sir. Hindi lahat mape-perfect. Sabi nga ni Duterte, hindi siya perfectong tao. Puro kayo drug war sa daming ginawang kabalastugan. Sara, didma lang kayo. Ano ngang kabalastugan nga, sir? Miss A, ano ngang kabalastugan ni Sara? Ang inano kong mas matalino pa ba kayo sa kuwa at saka sa ombudsman? Mas matalino pa kayo, Miss A? Tanong ko sa inyo, mas matalino pa ba kayo? Yung mga tuwadkom nga, alam ko mas matalino pa yung tuwadkom sa inyo eh. Mas magaling ang mga tuwadkom eh. Hindi nga mubra kay Sara. Napahiya pa nga kay Sara. Mga BBM trolls, mga trolls yan, 20 billion ang budget, may 15k month yan. Sila ang galing, ako dyan, di ba? 20 billion ang budget. 20 billion pa lang budget eh. Mga trolls pala kayo ni BBM eh. Ayan, may nagsabi, no? Kaya buksan mo. Kung may kabulastugan si Sara, kaya nga nasabi nga ni Duterte, kung may ebidensya kayo, go ahead. Go ahead, mag-file kayo ng kaso. Kasi siya, ang sa mga tuwadkom, ang kanilang layunin,
human rights. Ang kay Duterte, human life. Ah, hindi ako trolls. Hindi ka trolls, Miss A. Pero anong tawag diyan sa iyo? Ang sabi ko naman nga sa iyo pwede kayo mag-open, hindi tayo mag-aaway kasi kung anong kalaman mo, pwede nating share. Pwede mo i-share dito. At saka yung kalaman ko sinasabi ko rin sa iyo. Isa lang naman ang ano ko doon. Ano bang hinanakit nyo kay Duterte na maganda naman ang pinakita at maganda naman ginawa niya sa bansa? Di ba? Wala. Bakit ka hindi masagot yung tanong sa kanya? Bakit nga hindi? Ano nga tanong? Anong hindi nasagot? Di ba sinagot na niya lahat? Sara for President. My mind. Next halalan. Ba't sinabihan niyo akong trolls? Bulag kasi kayo. Mabasa ko bang pangalan mo, Miss A, kung bulag? Ikaw naman, oh. Just got the number 3. Thank you, Luna Lopez. Magandang gabi sa'yo. Kaya, anong rason nyo kung bakit kayo galit na galit kay Sara o sa mga Duterte family? Anong rason? Hindi kayo galit lang sinasabi niyo ganyan, pero wala kayong rason kung anong saan nang galing yung galit nyo, saan nang galing yung galit nyo. May pinanggalingan ba yung galit nyo? Yun lang maano ko sa inyo may tanong ko. Kasi kung kahit mga bata, 8 years old, 9 years old, 10 years old, 11, naintindihan na Duterte is nice president, very kind, good president, di ba? Randy Cabias, yun ang mo sir na Marcos is the best president for ever. Mo siya yun ang choice mo sir. X kay BBM nga, nadami na X kay BBM. Taxpayer kasi ako, kaya galit ako sa paglustay niya ng pera. Ano nga nilustay ni Sara, Miss A? Ano nga naniwala ka sa sabi-sabi ng mga tuwadcom? Kay Trillanes, kay Risa Hontiveros, kay Castro, yung pinapaniwalaan mo, mga rebelde yan mga NPA yan Bukas yan. yan ang pinapaniwalaan mo. Doon ka naniwala. Yung susi ng pula. But, Bibila ko ng andox. Ang manok ko. sabi ko. Kumain na ba kayo? Kumain ka na ba, Papa? Kaya, paano maging si Sara Lustay? Si Kuwa nga, no violation, no corrupt nagsabi na ngayon, nagsabi din ang taga Kuwa na pinipilit sila na ibahin ang sagot. Yung sagot nila nung una, ibahin na naman. Pinipilit ka, di ba nagsalita ang Kuwa, kung saan ka man natutulog sa pansitan, Miss A, ngayon lumipat ka kung saan ka man nahiga sa pagkahimbing mo ng tulog. Ombudsman nagsabi na rin. Sinabihan niya yung Yosik na yun na shut up, tumigil siya sa kakakabintang kay Sara. Walang nakitang ombudsman ng graft and corruption kay Sara. Walang violation, meaning walang kaso si Sara. Ombudsman na yan, mataas na yan. At mayroon silang karapatan mag-take over sa lahat ng mga mag-imbestiga. Miss A,
Saan ka ba natulog? Kuwa na mismo nagsabi at saka ombudsman na walang nilustay si Sarah. Gumising ka na, Miss A. Ano? Ako gumising? Miss A? Hindi ako ombudsman, pero ang ombudsman na nagsabi at saka hindi rin ako kuwa, pero ang kuwa na mismo nagsasabi na walang nilustay si Sarah. 25 million sinabi na nga ng kuwa. Ha? Yan ang pinaghimutok mo. Hanapin mo yung billion na kinuha. Ito, Miss A, para magising ka sa katotohanan. Sa loob ng 2 taon panungkulan, pamumuno nila Romualdez Marcos at saka ni Saldico. Ito 25 tons na gold na bininta nila. Nasaan na yun? 25 tons gold. 90 billion ng PhilHealth. 62 ng GSIS, 62 billion. 62 rin sa LPB, 62 LPB. 62 billion din sa SSS. At saka mayroon pang 2 ahensya na nakalimutan ko yun. Yan ang hanapin mo, billion. Hindi yung 125. Nakuha na mismo nagsasabi. May ang kuha na nagsasabi sa 120 million, walang violation. Walang graft and corruption ginawa si doon, si Sarah. Ngayon, yung sinasabi mo 120 million, yun ang pinagigitan nila eh. Yung pinagpipilitan nila ng mga tuwadcom. Pinapatigil sila ng ombudsman dahil nakikita ng ombudsman, yung mga tuwadcom, kakarampot lang ang kaalaman yan dito sa mga ombudsman. Tandaan mo yan, Miss A. Ngayon, kung mas matalino ka pa kay ombudsman at saka kay kuwa, umalis ka dyan. Pumunta ka sa kuwa at saka ombudsman. Doon ka magtrabaho, Miss A. Baka sakaling may maniwala sa'yo. Sa panahon ni Duterte, nagbinta din ng gold. Nagbinta ng gold? Daming ang pera sa kabanang bayan. Tanong ko sa iyo, Miss yun lang ba, dyan lang ba ang pinanggalingan ng galit mo sa kanila? O mayroon ka pang galit o may dahilan pa yung galit mo sa kanila? Hindi lang sa 125 Alam mo bakit? Magkano lang niambag mo doon tax? Tayo, magkano lang niambag natin yung tax? Baka wala ka pang tax, baka hindi ka nagtrabaho sa bagay, may tax ka, bumibili ka. Kung sa palengke, wala kang tax. Kung sa mga mall, bumili ka, ayun, may tax ka. Ngayon, yan ang tanong ko sa'yo. Yun lang bang mo? Kung bakit ka galit? O mayroon kang anak, kapatid, kamag-anak, natukhang, o may negosyo kang illegal na nasagasaan. Yun lang nakikita kong rason Bakit nagagalit sa kanila yung mga tao? Yung iba, excuse me, engineer ako. Engineer ka pala maganda, engineer ka. Taxpayer ka din. Pero hindi lahat ng yung 125 million sa iyo. Kaya yun lang pinagdidiinan mo. Pero yung binanggit ko na billion, hindi mo hinanap. Hindi mo hinanap. Engineer ka, pero kakarampot lang yung utak mo. Kakarampot lang, baka engineer ka. Mga oligarchs. Maaari, sir. Mga oligarchs mo yan. Kakatanim lang kasi. Kakatanim lang ng tapos naani agad.
bago matanim, nakaani din. O, di ba? Kung hindi pa naman lutang kasi nga, kasabwat kasi ang mga kuwa. Alam mo, hindi pwedeng kasabwat. Ano bang sabi ng kuwa? Mayroong nag-ano sa kanila ng gigipit na baliktarin yung mga sinasabi. Oh. Alam mo, wala akong personal na galit. Lumaki ang utang ng Pinas sa panahon. Mali ka, miss eh. Mali ka. Anong lumaki? Maaring umangat ang konti yung utang natin, pero may nakikita ka naman. Iba ka naman nagalit ka kay Duterte dahil hindi ka kinuha bilang engineer niya na para gumawa ng mga yung company profile mo, yung proposal mo, yung mga proposal mo inano ni Duterte, kaya doon ka nagagalit, hindi tinanggap ni Duterte. Kasi 'di ba, sabi mo engineer ka. Baka nagpasa ka ng company profile mo, mga proposal mo, baka sakaling makuha ka ni Duterte ng bill niya, pero hindi ka in-accept, baka kaya dan ka nagagalit. Huwag kang mamersonal. Patayin ang mga adik at kriminal. Kayo po may sabi niyan, sir. Totoo naman talaga, patayin mga adik at kriminal. Totoo naman talaga. Dapat naman talaga, nasa Biblia yan na bawal. Pero nasa Biblia din na kung ano ang pinagkasunduang batas dito sa mundo natin, yan pinahintulutan ng Panginoon yan. Oo. Kaya, Miss A, kung wala kang galit sa mga Duterte, kung engineer ka, maaring ni-reject yung company profile mo o yung proposal mo, kaya doon nag-umpisa yung galit mo. Ang pagbigay ng mga proposal o company, Miss A, parang sugal yan. Pag ikaw na tsipuhan, panalo ka. Kung hindi ka may tsipuhan, talo ka. Ganun lang yun. Tanggapin natin ang lahat ng hindi porke magaling tayo, matalino tayo, may itatanggap sa atin na company o magpagawa. Hindi ganun. Mayroong ang walang alam, yun ang kinuha eh. Kaya, huwag tayong makasarili. Huwag tayong makasarili, Miss A. Saglit lang ha. Guys. Kaya alam nyo sa panahon ni Duterte, daming nagawa sa project natapos, di ba? Totoo yun, sir. Ma'am Imalin, totoo. Sa panahon talaga ni Duterte, marami talagang nagawa. Kahit aminin natin o hindi, nakikita natin eh. Pag ang bayan maunlad, ibigay sabihin niyan maayos. Ibig sabihin niyan ay maayos ang presidente. Totoo 'yon. Kaya nga wala akong maano kay Duterte. Suli Duterte from Ilocos. Thank you, Sir Raymond, na kahit taga Ilocos ka, kay Duterte ka. Tingnan nyo ang Duterte legacy. Alam mo, hindi na natin yun kasi ang sabi nga nung tinatanong nga siya, anong legacy pagbaba ni Duterte, anong sabi niya, I'm not
Wala siyang pwedeng ano. Kasi yung ginawa lang niya ang trabaho niya. Ginawa lang niya ang tungkulin niya. Just get the great job. You've gone live for 90 minutes. Don't forget to take a break. Panginoon na ang bahala sa kanila. Totoo po yun, ma'am. Panginoon na po bahala. Sulit Duterte pa rin handang makipaglaban. Salamat, sir. Toads. Ang legacy ni Duterte, mang budot. Hindi nang budot si Alec. Ito yata si Alex kaninang fake account eh. Hindi to fake account. Zero. Fake account to. No followers. Following lang. Alam mo, Alec, hindi naman totoong profile pic mo. Hindi nang budot nga eh. Hindi ko nga lubos maisip bakit may mga taong may gana magsalita ng ganun. Bagay kasi hindi naman kayo mahiya kasi hindi nga totoo ng mga profile picture nyo. Hindi totoong account. Oo. Ang legacy ni Duterte pang Digimon. Ano mo yan eh. Madaming nanalangin at umiyak para lang tumakbo siya. Totoo yun, sir. Isa na ako doon. Na nangarap. Mga pare, kung katoliko man kayo mamalik, kung ano man kayo. Pare nga ngayon, kinalaban ni Duterte dati yan. Pinagmumura mga pare. Pero, sila ngayon nangarap na mga Duterte babalik sa pagupo. Hindi pa sinabi ng mga pare yan na minura sila dati ni Duterte, hindi naniwala sa mga pare kasi maraming din pare talaga na ganon. Pero ano sabi nung pare na nagmisa? Hindi ko tinitingnan yung mga sinasabi niya. Ang tinitingnan ko yung ginagawa ni Duterte. Napakaganda. Donald Trump at saka lahat ng communist country like China, Russia, or Thailand o Taiwan, yung hindi naman yan. India, hinangaan. Sa Saudi Arab, hinangaan si Duterte. Sila nga na hindi nakaintindi ng Tagalog pero naintindihan nila yung ginawa ni Duterte. Tayo pa kaya na mga Tagalog wag kang tatatak na tokay para malaman mo, wag kang talak ng talak kay Duterte. Alam mo ma'am, hindi ko naman hinangad na wag lang magsalita, wag lang yung magsalita. Kung magsalita kayo ng pangit kay Duterte, doon lang. Pero sasagot lang ako, ayon sana mo intindihan mo, nawaan nyo. Imulat lang nyo kung saan ba nanggaling. Itanong nyo sa sarili nyo kung saan ba nanggaling yung galit ko kay Duterte. Ganon, tanungin nyo sarili nyo. Ganon, tanong nyo. Kung hindi naman kayo illegal, na wala kayong negosyo, wala kayong ginawang illegal, wala kayong rason para magalit kay Duterte. Kasi sa 100 na tao dito sa Pilipinas, 5 lang ang nagagalit kay Duterte. Sa 100 na tao swerte na yung may 5. Malaki na ang nabayad ni BBM sa utang ng bansa. Malaki na bayad o malaki naman na utang nila? Ikaw naman baliktad ka yata. Naniwala ka naman sa mga fake news. Nangutang nga tayo, bayad pa kaya? Pambihira ka naman. May utang na nga, bukod sa mga nakuha niyang pira, nakuha sa mga GSI, SSS, PhilHealth, nabintang gold. Bukod pa nga doon, nakautang pa tayo, pambihira ka naman, Hindi sila kusang tatakbo kung hindi tayo
udyok sa mga Duterte. Exactly, sir. Malaki na ang ewan ko, Ma'am Jovita, kung saan mo nakuha yung ano, saan mo nakuha. Mataas nga ngayon ang utang natin. Doble. Ma'am, doble. Saan ka ba nakabasa ng ganyan, ma'am? O saan mo ba napanood ng balita na yan? Tama ka, sir. Galit siya ni Duterte kasi membro sa adik. Malamang. Membro sila sa adik. Malamang, madam. Thank you, Imalin Tinoy, sa pagpalod. Solid Duterte pa rin from Ilocos. Ikaw ang makasarili, hindi kayo makabayan para lang sa ilang taon na politiko. Mukhang hindi ko na pipilitin na buksan mo yung isipan mo kasi yan ang pananaw mo eh. Pero balang araw, ma'am, hindi mo pagsisihan. Ako nagsisisi na ako, ma'am eh. Na binoto ko si BBM. Nagsisisi na ako bakit sinira ko yung relasyon sa aming mga magkaibigan, magkakaklase. No? Sa may isa akong kapatid na nag-away talaga kami dahil kay BBM. Pinagtanggol ko, pero sa nangyari ka ngayon, ma'am, hindi na pwedeng magbulag-bulagan tayo. Si Sara nga nag-public apology dahil hindi siya naniwala sa ama niya. Pinagbigyan niya yung mga Marcos. Ako ba kaya na hindi tatanggap ng suri? Ikaw ang makasarili. Miss A, walang pinopolitiko yung panahon ni Duterte. Totoo yun. Totoo po yun na walang Raymond, Sir Raymond, totoo po yun. Lahat ng humingi ng tulong nabibigyan kahit hindi ka aliado. Tama, sir. Totoo yun. Ngayon, kitang-kita ang pagyaman nila. Walang project. Diyos mio, totoo po yan, madam Lods. Wala talagang achievement na ipagmamalaki si gobyernong BBM nga to. Sa totoo lang, ubos yung pira natin. Walang project na natapos. Walang maipagmalaki dun sa suna. Diyos. Yung sinabing 5,500 na flood control project ni Duterte yun na hindi nila tinapos. Oo, walang project si BBM sa flood control. But magulo ang Pilipinas ngayon dahil sa mga hindi nga saan ka ba natulog? Saan ka ba talaga tulog? Lasing ka ba, Ma'am Miss A? Nanahimik nga yung si Sara at saka si Pangulong Digong. Si Pangulong Duterte. Pero pinipilit sila ng mga Quadcom at saka yung mga bayaran na Hontiveros, Castro, De Lima, Trililing. Nanahimik ang mga Duterte sa Davao, di ba? Pilit silang inaungkat, hinanapan ng mga kung anong kaso. Iwala naman silang ebidensya, puro yung dala ni Trililing. Hindi inano ng ng BPI na walang account si Duterte ng bilyon-bilyon. Miss A, wag mo nang papahalata. Engineer ka pa naman mo, di ba? Sabi mo, engineer ka. Tapos panay salita ka ng nonsense na mga tanong. Na masasabi ko nonsense kasi sinagot na ng yan yung pagpapagulo. Sino nagpapagulo kundi yung mga Quadcom, di ba? At saka yung mga makakaliwang bayan. Sila Castro.
sila Hontiveros, sila si Raul Manuel, silang si Singiwi, ganon. At saka sila Dilima, Trililing. Yun ang pagpagulo. Oh, nanahimik, 'di ba? Nanahimik para mas manahimik si Sarah, yung magtrabaho na lang, hindi na siya umano. Nag-resign sa DepEd para magtrabaho lang siya magtrabaho. Hindi yung wag ka magtanong dahil sa mga dutae. Sabi mo, dahil sa mga dutae, alam mo, hindi ako naniwalang engineer ka, Miss A. Jewelries, salamat sa panonood galing sa Pampanga, Solid Duterte. Thank you po. Thank you. From yung mga followed live creator. Dahil may bangag, nagkagulo na. Tama po. Solid Duterte, solid tayo, solid. Oh. Miss A, magluto ang Pilipinas dahil sa nabulgar yung baho nila. Dahil kang BP Sara. Totoo 'yon. Totoo po 'yon. Tingnan mo nga yung mga taga-tuwad kong Miss A, kung ikaw ay hindi ko na sabihin quadcom kasi matino yung quadcom pero yung ginawa nila hindi sila matino Si Abante may kaso. Pinatahimik si Sandra Cam. Si Barbers nahulihan ng shabu. Kilo-kilo, ha? Although hindi siya nahulihan, pero sasakyan niya, kapatid niya at saka driver niya, nahulihan. Shabu, ha? Si Paduano, may kaso din yan, may rebelde yan. Patay, 10% remaining. Nalubat na akong mga lods. Sa sunod na tayo Nalubat akong mga lods. Pagpatuloy natin, Miss A, sana sa pag live ko uli, andyan ka. Salamat sa mga nagpalo, salamat sa mga comment nyo, Sir Raymond, sa lahat mga solid Duterte, solid DDS. Hindi ko nakaisa-isahin sa dami nyo kanina. Hindi ko nakaisa-isahin. Salamat sa next sa next live ko, sana sisilip kayo sa akin. Salamat ulit. Huwag tayong magsawa suportahan ng ating Vice Presidente para sa bayan. Kasi siya lang nakitaan natin na karapat dapat maglingkod sa ating bayan. Wala na akong nakikita pang iba. Sa mga nagtsatsagang manood sa akin, salamat. Sa mga nagtsatsaga sa akin na nagtro-troll sa akin, salamat din sa inyo. Bye-bye, magandang gabi. Huwag magalit, walang sasama ng loob.